sa mahal na Panginoon. Ang sabi nga, panay salita sila, salita ng salita, binabasa nila ang Word of God, nagtuturo sila, mga minamahal, nangangaral sila sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang kongregasyon, nangangaral sila. Salita sila ng salita. Ngunit, ang sabi sa Biblia, mayroong kapangyarihan ang salita ng Diyos na nangasa buong katotohanan. Amen. Dahil kapag wala ka sa katotohanan, ang salita ng Diyos walang kapangyarihan. Amen? Dahil hindi sumasama ang mahal na Panginoon sa hindi niya iglesia. Sa hindi niya itinayong iglesia. Lahat magsabi, praise the Lord. Merong iglesia, itinayo ang mahal na Panginoon bago siya umalis sa lupa. Amen? Kaya hindi natin kailangan magtayo ng iglesia. Naitayo na yan ng mahal na Panginoon bago pa siya umakyat sa langit. Amen? Ang kailangan lang natin, hanapin natin yung iglesia na yun. At ang sabi, umanib tayo doon sa iglesia na itinayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat doon may kapangyarihan ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Maliwanag sinabi niya sa Isaiah 55:11, maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, hindi gaganap, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pagsuguan. Ang salita doon niya ay gaganap ng ibig niya doon sa gusto niyang pagsuguan at giginhawa daw sa mga mabubuting bagay yung salita, yung pagsuguan niya ng kanyang salita. Ibig sabihin, kapag dumating sa iyo ang salita ng mahal na Panginoon, ang sabi, mangyayari sa iyo ang kalooban ng Diyos at hindi lang yun. Ang sabi, giginhawa ka. Kapag kinilala mo at pinaglingkuran ang mahal na Panginoon, ayon sa kanyang salita na ipinarating sa iyong puso at isipan. Halaparan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sinabi sa Lucas 1:37, walang salita na mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Pawang may kapangyarihan. Lucas 1:37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Kaya kung ang salita na dumarating sa iyong pakinig walang kapangyarihan, hindi galing yan sa Diyos na totoo. Amen. Pag walang himala, ang salita ng Diyos na binibigkas mo, sinasampit ng iyong labi, hindi tinutugon ng Diyos, walang kapangyarihan, walang nangyayari, hindi galing sa Diyos yan ng buhay at makapangyarihan. Lahat magsabi, praise the Lord. Pero sa oras na sampitlain mo ang Word of God, sa oras ng iyong kagaypitan, sampitlain mo ang kanyang salita. In by Jesus' name, at ito'y tinugon ng mahal ng Panginoon, isa lang ang ibig sabihin. Totoong anak ka ng Diyos at ikaw ay nasa buong katotohanan. Lahat magsabi, praise the Lord. Hindi pala lahat. Hindi lahat na sumasambitla ng pangalan ng mahal na Panginoon ay may kaligtasan. Amen? Hindi lahat. Sino yung binigyan ng karapatan ng mahal na Panginoon na sumambitla ng kanyang pangalan? Yun lang kanyang mga anak. Yung tinawag niya bilang mga anak. Lahat nagsabi, praise the Lord. Kaya nga, walang kapangyarihan ang salita ng Diyos sa hindi niya tunay na anak. Halapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi, mga minamahal, makikita sa atin sa paraan ng ang pagbabago. Pag dumating ang salita ng Diyos, makikita mo mismo sa sarili mo. Pag dumating, sinampalatayanan mo, ipinamuhay mo ang salita ng Diyos, makikita yan mismo. Ikaw makikita mo mismo sa iyong sarili. Mayroong paraan na ikaw ay pabaguhin ng salitang iyong napakinggan. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Panginoon. Ang sabi, mga minamahal, mayroong pagbabago sa iyong kilos. Mayroong pagbabago sa iyong ugali. Mayroong pagbabago sa iyong pananamit.
in different ways of your life, mayroong pagbabago. Amen? Yun yung salita ng Diyos na tinanggap mo, babaguhin ka. Amen? At tuturuan ka, ang sabi mga minamahal, binabago nito ang ating pag-iisip, pinatatatag, at inaakay tayo sa kalugod-lugod na gawa ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Panginoon. Kaya nga, napatunayan natin yan na once na nung dumating sa atin ang salita ng Diyos, tayo'y marumi sa paningin ng mahal na Panginoon. Tayo'y hiwalay sa presensya ng Diyos. Ngunit, nang dumating sa atin ang pagkatawag sa pamagitan by the Word of God, pinaunlakan natin ang tawag ng mahal na Panginoon. Nagsisi, nabautismo, naglingkod sa Diyos, dumating na tayo'y binago ng Diyos ang ating pag-iisip. Pinatatag tayo sa ating buhay ngayon, sa ating paglalakbay, dahil ang salita ng Diyos ay nananahan sa atin, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin, ang salita ng Diyos pinamumuhay natin. Ang sabi, patuloy tayong inaakay sa daan ng katwiran na siyang kalugod-lugod sa may-ari ng salita. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi, ang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan lalo na sa buhay natin. Amen? Because God's Word is our power. Amen. Lahat mo sabi, praise the Lord. Yan ang kapangyarihan natin, ang salita ng Diyos. Amen? Kasi binigyan tayo ng mahal na Panginoon yung tinatawag na final authority. No? Mayroon tayong autoridad, mayroon tayong kapahintulutan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil ang buhay natin ngayon ay nababatay sa Biblia. Naaayon sa Biblia. Kung ang buhay mo ay hindi naaayon sa banal na kasulatan, ang buhay mo at ang iyong paniniwala ay hindi naaayon sa banal na kasulatan, sa salita ng Diyos na may kapangyarihan, ang iyong pananampalataya ay lihis. Amen? Ang iyong pananampalataya ay walang koneksyon sa buhay ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maaaring ang iyong paniniwala, maaaring ang iyong pananampalataya ay ayon lang sa karunungan ng mga tao na nagpakadalubhasa sa pag-aaral sa banal na salita ng Diyos, na sila'y tumanggap ng magagandang diploma sa matataas na eskwelahan para mangaral. Ngunit ang sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay lumalakip lamang doon sa kanyang mga sinugo para mangaral. Kung hindi ka sinugo para mangaral, hindi lalakip sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga ang sabi, puro salita, walang kapangyarihan. Bakit? Hindi sila tinawag para magdala ng salita ng Diyos. Kaya nga dito natin makikita yung magagaling mangaral. Ang sabi nga, mabubulaklak ang dila pagdating sa Word of God, but they have no power. Wala silang kapangyarihan. Walang kapangyarihan ng salita ng Diyos na kanilang ginagamit sapagkat hindi sila anak ng Diyos, hindi sila sinugo ng Diyos para magdala ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lumalakip ang salita ng Diyos na may kapangyarihan sa kanyang mga tinawag. Amen? Napatunayan natin lahat yan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kung may ngimi, utusan mo ako. Sa oras na iyong kabagabagan, utusan mo ako. Sino may kakayang matutos? Kung hindi tayong inibig ng Diyos, na tayo na nabubuhay ngayon sa salita ng mahal na Panginoon, lahat magsabi, praise the Lord. Yan po yung final authority na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Na ang ating pananampalataya ay ayon sa salita ng mahal na Panginoon na itinuro sa atin na may kapangyarihan ng ating beloved Honorable Pastor. Bakit? Dahil marami po ang hindi nakakaalam
ng salita ng Diyos. Sinabi po yan sa aklat ng Mateo 22:29. Ang sabi, mga minamahal, kilala lang nila si Jesus sa pangalan, pero hindi nila kilala ang pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang sabi sa Mateo 22:29, mga minamahal, ngunit sumagot si Jesus, at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo na sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan at ng kapangyarihan man ng Diyos. Alam po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagkamali sila. Nagkakamali sila sa kanilang pangunawa. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sarili niya, hindi sila nakakaalam. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Tayo maliwanag na alaman natin ang banal na kasulatan, naramdaman natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, pinili tayo ng Diyos para maunawa natin ang kapangyarihan ng kanyang banal na salita. Alam po natin ang ating minamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga, mga minamahal, isa ka sa pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon para makilala mo siya. Mayroon bang dahilan para magpalamig-lamig sa maglilingkod? Huwag sayangin ang pagkakataon. Pinili ka. Lumakip sa iyo ang mga salita ng Diyos na may kapangyarihan. Ginagabayan ka, pinapagtubayan ka nito sa bawat oras, sa bawat araw, buwan at taon na dumaraan sa iyong buhay. Mayroon bang dahilan para manlamig ka? Mayroon bang dahilan para sukulian mo ang Diyos nang hindi mo paglilingkod o pagsunod sa kanyang kalooban? Amen? Ang sabi sa Biblia, sa Mateo 13:11, sumagot siya, sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, dapat hindi ipinagkaloob sa kanila. Oh, hindi ba napakalaking pribilehiyo na ibinigay sa atin na tayo makaunawa at makaalam ng hiwagaan ng kanyang pagka-Diyos? Amen? Maging mainit, maging masikap. Tulad ng aking sinabi, mga minamahal, huwag kayong matuwa kung marami kayong dahilan at para hindi makadala. Alalahanin ninyo ang kabutihan ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Alalahanin ninyo kung gaano kadakilang pag-ibig mayroon ang Diyos sa bawat isa sa atin. Lahat nagsabi, praise the Lord. Ang sabi sa atin ay ipinagkatiwala, sa atin ay ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Amen. Sa atin ay ipinaranas ang kanyang kapangyarihan. Sa atin ay ipinaunawa ang kanyang karunungan. Sa atin ay ipinabatid ang kahiwagaan ng kanyang pagka-Diyos. Hindi lang natin kilala si Kristo sa kanyang pangalan. Kilala natin si Kristo sa kanyang kapangyarihan. Lahat magsabi, praise the Lord! Bakit? Sapagkat sa atin ay napatunayan natin kung gaano katotoo at kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos na sumasama sa bawat isa sa atin. Yan din ang tawag ng power of God's word. Pero sa iba, walang kapangyarihan. Tandaan niyo po. Bakit? Pag pumasok sila sa iglesia ng lasinggero, kahit 10 taon, lasinggero pa rin. Pag pumasok sa iglesia nila babaero, 10 taon, 50 taon, babaero pa rin. Hanggang sa mamatay, nandun pa rin. Hindi nababago. Bakit? Walang kapangyarihan. Bakit? Hindi sa kanila ipinagkaloob na maunawa ang salita ng Diyos
Ang sabi, mga minamahal, hindi sa kanila ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit, dadagwat sa atin ay ipinagkaloob. It means, kinahabagan tayo. Pinagpala tayo lubos. Ibinukod tayo ng Diyos sa gitna ng isang lahing liko. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sila hindi nila alam. Hindi nila alam ang kasulatan ng Biblia. Hindi nila alam. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil ang pagkaalam sa salita ng Diyos, yan ang pundasyon, matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Amen? Yan po. Yan ang nagbibigay tatag, yan ang nagbibigay tibay sa ating pananampalataya dahil ang maalaman mo ang totoong salita ng Diyos na may kapangyarihan, yan ang magpapatatag sa iyo. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil kung hindi totoo ang salita ng Diyos, baka naigupo na tayo lahat ng kaaway. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Amen. Ang Diyos na sama sa atin, ang salita ng Diyos na ginagamit natin ay pawang makapangyarihan, maging si Satanas hindi makatagal sa Word of God. Palawalan po natin muli ang ating minamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil mga minamahal, dahil ang sabi sa ikalawang Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Aliwanag, di ba? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Kinasihan. Ibig sabihin, mayroon siyang kapahintulutan, mayroon siyang authority, mayroon siyang kapamahalaan, kinasihan niya yan, nilakipan niya yan ng kapangyarihan. Ang sabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Katulad ngayon, tayo nag-aaral, nagtuturo. Sa pagsansala. Pagsansala. Ano tawag doon sa ibang Tagalog? Pagsansala. Paglaban. Paglaban o pagsaway sa ikatututo ng mga nasa katwiran. Kaya minsan dumarating yung pagsaway sa inyo, di ba? Sinasaway namin kayo sa pamamagitan ng salita ng mahal na Panginoon. Yung iba nagdaramdam, pero yung iba, yung malinis ang puso, hindi nagdaramdam kasi namumuhay siya sa spiritual. Yung nagdaramdam, yung nakakaramdam pa ng sakit, ng selos, ng inggit, ng takot, namumuhay pa yun sa laman. Pero pag namumuhay ka sa spiritual, katanggap-tanggap sa iyo bawat salita ng Diyos na iyong naririnig. Alakpagatuon natin ang ating pinamamahal na Panginoon. Ang sabi nga na ating beloved Mama Dear, kahit sino ang itayo sa inyong harapan ng mahal na Panginoon, ang tunay na Kristiyano, nilulunok, kinakain ang bawat salitang kanyang napapakinggan sa mga ngaral. Lahat magsabi, praise the Lord! Pero kapag ka ini-ignore mo yan, ayaw mo papasukin sa tenga mo, kundi bagkus. Ang sabi pa nga ng mahal na pastora, kapag ka during the time of preaching, tulog-tulog ka, dahil ayaw mong mapakinggan, hindi ka totoong anak ng Diyos. Pag during the time of preaching, gala-gala ka, sa halip na makinig, hindi ka totoong anak ng Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Ang totoong anak ng Diyos, pinakikinggang maigi ang salita ng mahal na Panginoon, ninanamnam ang sabi pa ng ating beloved Mama Dear, nilulunok at kinakapit. Amen? Bakit? Kasi yun yung kapangyarihan para sa Kanya. Kapangyarihan para sa atin, ang Word of God. Amen? Alawakan po natin muli ang ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi nga mga minamahal sa ating nabasa, ang lahat ng kasulatan, ang salita ng Diyos, yan ay Kanyang kinasihan. Mayroon siyang basbas, mayroon siyang kapangyarihan. Ngunit, para lang doon
sa mga taong nasa buong katotohanan. Hindi lalakip ang kapangyarihan sa mga taong liko, sa mga taong sinungaling, sa mga taong mapagpaimbabaw. Lahat magsabi, praise the Lord. Lumalakip lang ang kapangyarihan ng Diyos doon sa mga taong totoong binago ng Diyos, totoong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi yung pabanjing-banjing, sabi ng mga pastor. Hindi yung paisi-isi. Hindi yun. Hindi yung tawag na sa sasakyan, yung palyado, hindi doon. Hindi doon sa mga palyado na Kristiyano. Hindi. Kasi pagkaro palyado, kumbaga sasakyan, tutulak mo ba yan? Para makarating sa talyer eh. Ganon din daw yung palyadong Kristiyano eh. Pauntol-untol, mababago isip, bukas, iba. Ganon. Sasamba bukas, sa susunod, hindi. Yun daw yung palyadong Kristiyano. Kailangan ipus mo para yan. Sabi ng mahal na pastor, kailangan ipus mo para maging mainit. Ngunit mga minamahal, pag matagal ka na sa gawain ng mahal Panginoon, kailangan ikaw na yung nag-aakay, hindi na ikaw yung inaakay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Nasabi mga minamahal, ito yung ating ilaw sa ating spiritual journey. Word of God. Amen? Pag wala yan, hindi tayo makapaglakbay nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Pag wala tayong guided by the Holy Spirit, pag hindi natin ipinamuhay ang salita ng Diyos, hindi natin magagawang maglakbay ng tayo lang at wala Espiritu ng Diyos, wala ang Word of God. Kaya tayong talunin ng kaaway. Ang sabi, ito yung ating ilaw sa ating spiritual journey. Lahat magsabi, praise the Lord. O halimbawa, mayroong isang tao naglalakbay sa mundo ito, nakikita mo mga minamahal, yung kanyang daan, alam mo kung saan siya papunta. Ang sabi sa Biblia, Mateo 7:20, by therefore ye shall know them. Pag nakikita mo siya naglilingkod sa Diyos, pero lasingkero siya, babaero, sugarol siya, saan yung kanyang papunta? Saan papunta yung kanyang paglalakbay? Amen? Pag nakikita mo yung isang naglalakbay, spiritual journey, naglalakbay, nakita mo mga minamahal, siya'y magalang, siya'y maayos, siya'y banal, siya'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Saan siya papunta? Amen. Dalawa lang naman yan. Langit at impyerno. Palakpakan po natin na ating pinakamamahal. Kaya nga, kailangan natin sa ating buhay ngayon, sa ating paglalakbay sa mundo ngayon, ang Word of God na may kapangyarihan, ang Espiritu ng Diyos, kinakailangan ma-maintain mo na yan ay nananahan sa ating pagkatao. Amen? Maglingkod na ng totoo sa mahal na Panginoon. Awit 119, 105. Awit 119, 105, verse 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen? Yan ang salita ng Diyos na nasa sa atin. Yan ay ilaw sa ating paglakad. Ilaw yan sa ating mga paa upang ang mga paa mo ay hindi mo maihakbang sa mali. Amen? Ang sabi, mayroon tayong ilaw sa ating landas, yan ay ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil yan ang ating patnubay. Yan yung ating, yun yung ating sinusundan. Ang salita ng Diyos sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Kung wala ang salita ng Diyos, ang sabi sa Biblia, na siyang nagiging ilawan sa ating paglalakbay, sa ating paghakbang. Ang sabi sa Biblia, maaaring mamali ka ng hakbang. Ngunit dahil mayroong nagkagkay sa atin, ang salita ng Diyos, ang sabi sa Biblia na siyang ilawan ng ating mga paa, lumalakad tayo ng tama ang ating nilalakaran. Ng nilalakaran natin ay landas na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi, inilagay ng Diyos siya sa ating harapan upang ating takbuhin, lakbayin ng may pagtitiis. Lahat magsabi, praise the Lord! Kaya pag iniwan ka ng ilaw,
lalakad ka sa kadiliman. Pag iniwan ka ng Espiritu ng Diyos, pagdalo mo, wala ka ng sigla, wala kang lakas, wala kang saya, hindi ka na excited. Wala ka na, tinatabangan ka ng dumalo, wala ka nang nararamdaman, parang gusto mo nang umuwi, naiinip ka na. Ano ang tawag dyan? May sakit ka na sa espiritual. May sakit ka na, gamutin mo yan hanggang maaga. Amen? Anong gamot dyan? Manumbalik ka sa Diyos. Magpakainit ka sa mahal na Panginoon. Talikuran mo lahat ng gawang masama. Baka nang gumagawa ka pa ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Hanggang may panahon. Amen? Bago mahuli ang lahat. Pag ganyan ang nararamdaman mo, wala ka nang, hindi ka na excited dumalo. Miyerkules ngayon. Tamad na tamad ka lalo na pag umuulan. Pag ganyan ang nararamdaman mo, kapatid, nandito ka, hindi ka na-bless, hindi ka nasasyahan, hindi ka natutuwa, hindi ka nagagalak. May sakit ka sa espiritual. Amen? Gamutin mo hanggang maaga. Alam mo, gamot dyan. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil ang sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos, yan ang ilaw sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Hindi ka lalakad sa kadiliman. Nananatili sa iyo ang ilaw kapag nananatili ka sa salita ng Diyos. Palakpakan nga po natin, bibilang malamahal ito. Kaya mga minamahal, number 3, ito ang bumubuhay sa isang patay sa kasalanan. Ang salita ng Diyos, siya yung bumubuhay sa dati mong patay na katawan sa kasalanan. Siya ang nagbangon sa iyo. Siya ang bumuhay sa iyo mula sa kasalanan. Patay ka na sa kasalanan sa paningin ng Diyos. Ngunit nang dumating sa iyo ang salita ng Diyos na may kapangyarihan, binuhay ka sa pamamagitan ng kanyang salita. Lahat magsabi, praise the Lord! Ngayon mayroon kang bagong buhay. Bagong ikaw, bagong kayo, bagong ako. Yan ay dahil sa salita ng Diyos na dumating sa bawat isa sa atin. Lahat magsabi, praise the Lord! Oh, hallelujah! Tandaan ninyo mga minamahal, dati tayong patay sa kasalanan. Patay tayo. Ang ating katawan ay patay sa kasalanan. Ngunit ang sabi sa Biblia, ang salita, mga minamahal, ay yan ang bumubuhay sa patay sa kasalanan. Totoo po ba? Diba? Bagong buhay tayo ngayon. Bagamat patay tayo sa kasalanan, ngayon buhay tayo sa katuwiran dahil sa salita ng Diyos, dahil sa kahapagan ng mahal na Panginoon, dahil sa nangangaral na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon mayroon tayong bagong buhay, bagong pag-asa, bagong ikaw, bagong kayo, bago tayo. Lahat magsabi, praise the Lord! Yan ang nagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. Binuhay tayo mula sa kamatayan sa ating kasalanan. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Alam na alam natin yan. Hebreo 4:12. Dahil ang salita ng Diyos ay napakakapangyarihan. Kaya nga nagawa tayong buhayin yan mula sa pagkakasala. Patay tayo sa kasalanan. Binuhay tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay sa Hebreo 4:12 ay grabing kapangyarihan. Ang sabi mga minamahal, alam natin to, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Yan ang salita ng Diyos, di ba? Mas matalas pa siya sa double blade. Ang sabi, may 2 talim, mas matalas siya dyan. Kaya minsan pag tumama sa iyo yan, pa-easy-easy ka sa paglilingkod, pabanjing-banjing ka, tinamaan ka ng Word of God, lalo na kung ang pangaral ay medyo mabigat, nasasaktan ka. Amen.
Kasi, yung salita ng Diyos makapangyarihan. Higit siyang makapangyarihan. Pero kung wala kang kasalanan, wala kang pagkukulang, wala kang pagkakamali sa mahal na Panginoon, pagtama sa iyo ng salita ng Diyos, kagalakan, nagbibigay sa puso mo. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsabi, matalas kay siya alitmantawak na may dalawang talimat bumabaon hanggang sa pag-iiwalay ng kaluluwa at spirito. Tandaan niyo yan. Salita ng Diyos ang may kakayahang itapon ka sa likopay. Salita din ng Diyos ang may kakayahang dalhin ka sa langit. Lahat magsabi, praise the Lord. Tandaan niyo ito. Pinaka matalim to, pinaka mabisa ito, pinaka powerful ito. Tingnan mo, pag nasa panganib tayo, bili ng mahal na pastor, kung tunay kang Kristiyano, magsisika. I-review mo. Gagamitin mo Word of God. Pangalan ng may-ari ng salita, i-review mo. Tutugunin ka ng Diyos. Gaano katotoo ang salita ng Diyos sa ating mga totoong binabi ng Diyos. Amen? Kapangyarihan para sa atin ang salita ng Diyos. Alam mo na po natin ang ating minamahal. Ang sabi, hanggang sa pag-iiwalay ng kaluluwa at espiritu, at mga kasukasuan at ng utak, madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso, ito rin yung pumapasok sa utak mo. Ito rin yung naglilinang ng iyong puso at isipan. Ang salita rin ng Diyos, yan ang umuukit sa iyo. Yan ang umuhubog sa iyo, sa iyong puso at isipan. Lahat magsabi, praise the Lord. Yan ang salita ng Diyos. Kaya nga magmula sa patay sa kasalanan at tinamaan ka na salita ng Diyos, dadali ka sa katwiran. Kapag sinampalataya naman yan at ipinamuhay, unti-unti niyan huhubugin ka hanggang sa maging karapat-dapat ka sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Huhubugin ka by the word of God. Pag nahubog ka ng salita ng Diyos at nakita ng Diyos na karapat-dapat ka, tatawagin ka bilang mga awit, tatawagin ka bilang manunugtog, tatawagin ka bilang mga maral, tatawagin ka bilang testimony leader. Amen. Nagbunga ang pagsunod mo sa mahal na Panginoon. Nagbunga ang salita ng Diyos na iyong napakinggan. Tinawag ka bilang mga awit para awitan mo siya. Pero pahalagahan ninyo ang pagkatawag sa inyo. Hindi pwedeng pag-oras lang ng awit, aawit ka. Tulad na sinasabi sa Biblia, kinakailangan preparado ka. Prepare yourself. Tingnan mo yung mga taga-Israel. Bago makipagtagpo sa mahal na Panginoon sa bundok na Sinai, pinabanal sila ng ilang araw. Huwag sisipin sa mga asawa pagharap sa Diyos. Pinabanal sila talaga. Ganon din tayo. Pag-aawit ka sa Diyos, banalin mo yung sarili mo. Dahil ang aawitan mo yung banal. Lahat magsabi, praise the Lord. Hindi ito, ang tawag doon, ritual na lagi mong ginagawa. No. Pagsamba ang ating ginagawa. Para maluwalhati. Pagkikipag-ugnay sa mabait na Diyos ang ating ginagawa. Tandaan niyo po yan. Hindi ito isang laro. Amen? Bigyang halaga ang pagkatawag sa bawat isa sa inyo. Bigyang halaga. Para maging katanggap-tanggap ang inyong pag-awit sa mahal na Panginoon. Amen? Malakpakan po natin ang ating minamahal. Kailangan mga minamahal, nakilalanin mo ang salita ng Diyos dahil dyan ka makakalaya. Panatilihin mo. Means, nakilala na natin. Find the truth and the truth shall make you free. Diba? Ayun ang sabi sa John 8:32. Nakilala na natin yung katotohanan eh. I-maintain mo na lang. Para patuloy kang nakalaya sa pagkaalipin ni Satanas. Lahat may sabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo,
Doon sa unang Corinto 2:4-5, in my speech and my preaching was not with enticing words of man wisdom, but in demonstration of His Spirit and of power. Di ba? Sabi niya, but in demonstration of His Spirit and of power. May kapangyarihan. Yung kanyang pangangaral, hindi dahil sa mga panghikayat na salita ng karunungan ng mga tao. Ang sabi niya, yung kanyang pangangaral ay mula sa karunungan ng Diyos. Bakit? Mayroong patutuo, mayroong kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Bakit kailangan may kapangyarihan? Bakit kailangan totoo? Because that your faith should not stand the wisdom of man, but in the power of God. Amen? Kinakailangan. Kaya pala tinuturo ni Apostol Pablo yan. Kaya pala dala-dala niya ang salita ng Diyos na may kapangyarihan para ang pananampalataya mo, huwag kang malinlang, huwag masalig ang iyong karunungan o pananampalataya mo sa karunungan ng tao. Kinakailangan ang iyong pananampalataya ay nasasalig sa karunungan ng Diyos. Amen? Maraming nananampalataya ngayon, pero sa karunungan ni Manalo, yung iba. Sa karunungan ni, basta ako karunungan, kamukha tingnan mo yung iglesia, hindi sila naniniwala si Kristo Diyos. Di ba? Hindi sila naniniwala, tao lang si Kristo. Pero ang liwanag sinabi sa John 20:28, mismo sino to? Mismo yung maisaksak doon niya yung kanyang kamay sa butas. Si Tomas. Oh? Nung makita niya ang mahal ng Panginoon, nung magpakita kay Tomas, John 20:28, hindi ako maniwala pag hindi ko ano yung daliri ko sa butas sa kanyang kamay. At saka sa kanyang tagliran. Nag-uusap sila sa kwarto, biglang may lumitaw sa kanila, hindi nila kilala. Kasi 3 beses nagpalit ng si mahal ng Panginoon, ng anyo. Kaya paano mo siya iguguhin? Alin doon sa 3 na yun ang ilalarawan mo? Pinalapit niya si Tomas. Sabi niya, Tomas, lumapit ka. Isuot mo yung kamay sa aking palad. Isuot mo yung kamay sa aking tagliran. Nung isuot ni Tomas, nagulat siya, lumagos yung kanyang daliri sa palad sa tagliran. Nung nalaman niya, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Tao ba si Tomas? Tao? Ang liwanag sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Pero sabi nila, tao ang mahal na Panginoon. Si Tomas mismo, alagad ni Kristo, hindi naniniwala. Ngunit nung mapatunayan niya naniwala siya at sinabi niya sa kanya sarili, Panginoon ko at Diyos ko. Oh. Diba? Kami naman, sa atin, naganap ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi kailangan magtayo ng kongregasyon. Itinayo na ng mahal na Panginoon ang tunay na iglesia bago pa siya umakyat sa langit. Nasa Mateo 16:18 yan. Tandaan po natin yan na, at ikaw ay Pedro at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng Hades ay hindi mananaig sa kanya. Yung pinakamaganda sa 19, pakilagay po, Matthew 16:19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Sa iglesyang itinayo ng mahal na Panginoon, ang sabi, ibinigay yung susi sa iyo. Sa isa lang ibibigay. Kanino ibinigay? Sino ang nakakilala ng iglesyang itinayo ng mahal na Panginoon sa ating kapanahunan? At kanino niya ibinigay yung susi? Para mayroon siyang kapangyarihan. Ang iglesia na nakilala ng ating mahal na pastor, ibinigay sa kanya ang susi. Hallelujah! Palawag po. Kaya naman mga minamahal, maraming nagpapatotoo doon sa langit ng abukod ang logo ng Jesus Miracle City. Sapagkat binigyan ng final authority ang ating putihing pastor. Nakilala niya ang iglesia itinayo ng mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan magtayo ang sabi sa Biblia.
sasapi ka. Sapagkat meron akong awan sa dako paroon na kinakailangan din naman silang makaparito at maging isang awan at magkaroon ng isang pastor. Palawakan mo natin. Di ba? John 10:16 yan. Purihin natin bilang kamamahal na Panginoon. But the kingdom of God is not in words. Ito'y para doon sa mga salita pero walang kapangyarihan. But the kingdom of God is power. Unang Korinto 4:20. Tayo may tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. We worship